Welcome to Miss Kali Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang maiksing story na ibabahagi ko muna sa inyo. Ako si Aileen. Kasalukuyan ako ang nagtatrabaho sa isang ospital dito sa Negros Occidental bilang isang nurse. Ulilang lubos na ako kaya sariling sikap ko na lamang. Aral sa umaga at trabaho sa gabi noong panahong nag-aaral pa lamang ako. Lingid naman marahil sa karamihan na mahal talaga ang matrikula sa kolehiyo, lalo na sa kursong kinuha ko. Laking pasasalamat ko na lamang na mayroon akong kaibigang tumutulong sa akin. Simula bata, magkasama na kami ni Kevin. Wala na tong ama gaya ko. Ayon sa kanya, ang kanyang ama ay may iba ng pamilya at ni minsan hindi pa niya yon nakikita at nakikilala. Tanging ang ina niya na lamang ang nagtataguyod sa kanya at sa tulong ng kanyang mga tiyo at tiya, nakapagtapos siya sa kolehiyo sa kursong Mechanical Engineering. Sa ngayon, nagtatrabaho na siya sa ibang bansa. Ako naman ay tuloy lamang ang buhay ng panahong yun. Aral sa umaga at trabaho sa club tuwing gabi. Tama, sa club ako nagtatrabaho para pangtusto sa aking gastusin, sa pagkain at sa paaralan. Isa akong waitress sa club at doon ko rin nakilala si Kristan na naging karelasyon ko. 40 anyos at isang propesor sa universidad na pinapasukan ko. Mayaman, matipuno, maayos, madamit. At kung titingnan si Kristan, hindi mapaghahalata ang kalahati ang edad dito sa akin. Si Kristan ang nagbayad ng aking matrikula ng panahong walang-wala ako. Yun marahil ang dahilan kung kaya sa huli pumayag na rin akong maging karelasyon niya. Kahit pamalayo ang agwat namin sa isa't isa. Anong oras ang uwi mo? Tanong nito sa akin. Nagsiserve ako ng araw na yon sa table nila ng mga kaibigan niya. Mabilis kong inilapag sa kanilang lamesa ang mga alak na inumin bago siya sinenyasan na sa labas kami mag-usap. Tago sa publiko ang aming relasyon, lalo pat isa siyang propesor. Habang ako naman ay estudyante sa eskwelahang pinagtatrabahuhan niya. Sabay ka na matulog mamaya. Aniya, sinubukan akong hawakan Kristan, ngunit mabilis kong nilayo ang sarili ko sa kanya dahil baka may makakita sa amin. Wala ka namang pasok bukas. Aniya pa. Ni minsan hindi pa ako nakatungtong sa kanyang tahanan. Ganon rin siya sa akin. Mag-isa lamang siya sa kanyang condo unit dahil hiwalay na siya sa kanyang ikalawang asawa kamakailan lang. Natatakot din akong may mangyari sa amin. Gusto ko sana kasi ay kasal muna bago ko isuko ang katawan ko sa kanya. Masama ang tingin na pinupukol ko sa kanya sa takot na baka mahuli kami. Alam mo naman ang rules natin, di ba? Mababang boses sa saad ko sa kanya. Galit ka? Tanong pa niya. Hindi. Sinisigurado ko lang naman na hindi tayo mahuhuli. Alam mo naman siguro ang mangyayari kapag may nakaalam ng relasyon natin. Mawawalan ka ng trabaho. At ako, mapapatalisik ako sa universidad. Okay, fine. Sa bahay tayo mag-usap. Umiling ako. Hindi. Umuwi ka na. Hindi ako matutulog sa kondo mo. Hindi siya umimi kaya tinalikuran ko na siya. Ito madalas ang napagtatalunan namin. Masyado kasi siyang agresibo. At ako naman ay ilang beses nang muntik madala sa kanyang mga kapiliwan. Akala ko tuluyan na siyang umalis, pero hinintay ako nito hanggang sa matapos ang aking trabaho. Pinagbuksan niya ako ng kanyang kotse. Magpapahatid sana ako sa bahay, pero sa condo unit niya ako dinala. Mag-uusap tayo. Mautoridad niyang saad. Hinila ako ni Kristan sa kanyang silid. Nagpatianod na lamang ako.
Mag-uusap kami pero bakit sa kwarto pa? Kung pwede naman sa sala or sa dining area. Galit ka ba? Inalis niya ang kanyang coat, kasunod ang kanyang necktie. Nagsimula na rin siyang magtanggal ng botones sa kanyang polo shirt. Mariin akong napalunok nang bumagsak ang aking tingin sa kanyang matipunong pangangatawan. Ngayon, alam kong hindi lamang ito basta pag-uusap. Kristan, anong ginagawa mo? Nauutal kong tanong. Nablangko na ako sa mga nakikita, lalo na at tanging boxer na lamang ang suot niya. Ang lakas ng tahip ng aking puso. Hindi ito magkamayaw na para bang may libo-libong mga kabayo na gustong kumawala. Mag-uusap lang tayo, Anya. Lumapit siya sa akin at sinubukan akong halikan, na mabilis ko namang iniwasan. Natatakot ka ba? Tumango ako. Totoo namang natatakot ako. Dahil kung may mangyari man, ito ang una ko at siya ang makakauna sa akin. Ipinulupot niya ang kanyang braso sa aking bewang bago niya haplusin ang aking likuran. Tila'y pinapahiwatig na wala akong dapat na ipangamba. Pinagpapawisan ako at biglang nag-init ang aking pakiramdam kahit na malakas ang aircon sa loob ng silid. Bago sa akin ang aking pakiramdam na to na siyang ikinakabahala ko. Dahil sa lapit namin sa isa't isa, ramdam na ramdam ko ang bukol sa harapan ng kanyang boxer shorts. Mapungay ang mata ni Kristan nang muling tumitig sa mukha ko. Ito ang titig na nagsusumamo at humihingi ng permiso. Gusto ko mag-stick sa paniniwala na kasal muna bago ang lahat, ngunit sa huli, nadala pa rin ako sa tukso. Tumango ako bilang tugon na pumapayag ako. Walang pagdadalawang isip na inihiga ako ni Kristan sa kanyang malambot na kama. Naramdaman ko na rin ang paghaplos ng malamig na hangin sa aking balat nang magsimula na siyang tanggalin ang aking mga suot. Damang-dama ko ang malalim niyang paghinga. Ganon din ang paghinga ko. At ang araw na yun nga, hinayaan ko ang aking sarili na sakupin ng kapusukan. Mabilis dumapo ang labi ni Kristan sa aking katawan. Mula labi, pababa at bumaba pa. Hanggang sa tuluyan niyang ibukas ang aking mga hita. Ramdam ko ang gigil niya ng mga oras na yun. Ngunit sa kabila nun ay hindi niya ako hinayaang masaktan. Sa puntong yun ay napayakap na lang ako ng mahigpit sa kanya. Nang matamasa ako ang pag-iisa ng aming katawan. Tuluyan akong nawala sa sarili. Ramdam ko ang matinding pag-uga ng kama. Hinayaan ko siyang magpakasasa sa akin. Wala akong magawa kundi ihiyaw ang pangalan niya. Nang gabing yun, makailang ulit niya akong dinala sa rurok ng kaligayahan. At nang matapos nga, ay kapwa pa kami hinihingal. Sa kauna-unahang pagkakataon, ibinigay ko ang aking sarili. Sa loob ng ilang buwan ay naging maayos naman ang relasyon namin. Hindi na nga nasundan ng ganoong tagpo. Hindi sa ayaw ko, sa kadahilanang nalaman kong buntis ang asawa ni Kristan, kung kaya't nagparaya ko. Mahal ko man siya ngunit hindi sapat ang pagmamahal ko para tanggalan ko ng karapatan ang bata na makilala ang kanyang ama. Basta ko na lamang na iniwasan at iniwan si Kristan nang sabihin sa akin ng dati niyang asawa na buntis siya sa anak ni Kristan. Nag-transfer na rin ako sa ibang paaralan. Nagpakalayo-layo at lahat ng mga taong may koneksyon sa kanya ay nilayuan ko rin. Si Kevin naman ay nakauwi na galing ibang bansa. Nagtapat siya ng nararamdaman sa akin. Ilang buwan na nanligaw to at sa huli ay sa kasalan din na uwi. Ang sabi ni Kevin, a-attend daw ang kanyang ama sa aming kasal. Bukas na ang kasal. Bago ang kasal namin bukas, nagpadispedida muna kami dahil gusto ngang makita ni Kevin ang kanyang tatay. At syempre, maging ako rin
ay excited para sa kanya. Nakaupo kami ngayon sa sala. Hawak ni Kevin ang nanlalamig at pinagpapawisan kong kamay. Nakarating na ang kanyang tinutukoy na ama at katapat na namin ito ngayon. Hindi ko inaasahang ang amang tinutukoy ni Kevin ay ang dati kong kasintahan na si Kristan. Ang taong basta ko na lamang iniwan. Bumaling si Kevin sa akin. Ayos ka lang? Nababahalang tanong niya nang mapansin ang pagiging balisa ko. Hindi ko alam kung saan ibabaling ang mata. Dahil sa tuwing magkakatapat ang paningin namin ng kanyang ama, mabilis na bumabalik ang alaala namin. Tumango na lamang ako. Okay lang ako. Pinilit kong umiti at sabay baling sa harapan sa pwesto ni Kristan. Ang aking ipinagtataka lamang kung nasaan ang asawa nito. Bakit hindi niya kasama? Pa? Si Eileen. Magiging misis ko na po. Lumipat ang tingin ni Kevin sa akin. Mahal, si Papa nga pala. Pagpapakilala pa niya sa kanyang tatay. Kung alam lang sana ni Kevin na hindi na niya dapat pa tong gawin dahil mas lubusan ko pang kilala ang kanyang ama kumpara sa pagkakakilala niya rito. Inilahad ni Kristan ang kanyang palad. Labag man sa loob, kabado at balisa, pinilit kong abutin ang kanyang palad at makipagkamay ng kaswal. Excuse lang, sabi ko at mabilis na binitawan ng kamay ni Kristan. Mabilis akong nagtungo sa banyo at nagkilamos. Sinadya akong tagalan ng paglabas sa banyo para hindi ko na maabutan pa si Kristan kung sakali. Ngunit nagkamali ako. Dahil lang subukan kong buksan ang pintuan, ang figura agad ni Kristan ang bumungad sa akin. Ang lakas ng tahip ng aking puso. Naging doble pa ang aking kaba nang bigla na lamang ako nitong hilahin papasok sa banyo. Walang pagdadalawang isip na sinakop niya ang aking labi. Alam kong malito. Ngunit dahil sa pananabik sa kanya, hindi ko na rin mapigilang tumugon. Mabilis ang naging galaw naming dalawa. Basta napansin ko na lamang, nakapwa wala na kaming suot. Sabik sa isa't isa at tila ba alam na namin kung ano ang susunod na gagawin. Mabilis niya akong idiniin sa padera, tsaka itinaas ang aking isang binti. At sa isang iglap lang, napakapit ako ng maigpit sa kanyang braso, nang muli kong matamasa ang pag-iisa naming dalawa. Nais kong humiyaw. Nais kong pakawala ng aking sabik na boses. Ngunit dahil sa takot na mahuli kami ni Kevin, sa aming kataksilan ay napakagatlabi na lang ako bilang pagpigil sa aking boses. Lumipas ang ilang minuto, ay bigla akong nagising sa katotohanan. Marina akong napapikit. Mabilis kong inilayo ang sarili ko sa ama ng aking magiging asawa. Nagtaka pa si Kristan sa naging akto ko. Bakit basta mo na lang akong iniwan? Anya na marahil ang tinutukoy ay ang bigla ko na lamang pagkawala sa buhay niya. Muli niya akong hinila pabalik sa kanya at muling iniangat ang aking binti para muli naming ituloy ang aming nasimulan. Buntis ang asawa mo. Ang misis mo mismo ang nagsabi sa akin. Ayokong makasira ng pamilya. Tugon ko. Wala ako sa lugar para tanggalan ng bata ng karapatan na makilala at makita ang kanyang ama. Hindi totoo ang sinabi niya. Tugon nito. Nakaramdam ako ng kirot sa puso. Kung sakali bang hindi ako nagpatinag at hindi ako mabilis naniwala ay kami pa rin. Hindi man yon totoo o gawa-gawa lamang ng kanyang asawa, ay huli na ang lahat dahil ikakasal na ako. Ikakasal na ako sa kanyang anak. Nasa ganoon kaming tagpo na may biglang kumatok. May ina akong itinulak si Kristan. Ngunit dahil mas malakas siya, hindi ito natinag. Nanatili siyang nakadikit sa akin at hindi nagpaawat sa pagpapakasasa. Mahal, nasa banyo ka pa ba? Narinig kong boses ni Kevin. Oo, naliligo lang. Hintayin mo na lang ako sa sala. Nauutal kong tugon. Hindi ako mapakali.
sa panggigigil ni Kristan sa akin. Nilulong niya ako sa kakaibang alapaap. Tsaka pa lamang naawat si Kristan nang kapwa na namin maabot ang rurok. Hindi ko na rin narinig pa ang boses ni Kevin, maging ang pagkatok. Marahil hinintay na lang ako nito sa sala. Huwag mo na lamang banggitin din ang kung ano mang naging relasyon natin dati. At kung ano man ang naganap sa pagitan nating dalawa ngayon. Matagal kaming nagkahiwalay ni Kevin. At gusto kong magpakaama sa kanya. Tumango ako kay Kristan. This will be the last. Tugon ko. Ayoko na rin magtaksil pa kay Kevin. Bago ko siya palabasin ng banyo, sinigurado ko munang walang makakakita sa kanya. At walang kahit sino ang makakaalam ng ginawa namin. Tuluyan siyang lumisan, dala ang aking underwear. Tanda ng huli naming pananabik sa isa't isa. Hindi ko alam kung dapat ba akong masiyahan o hindi. Dahil nang ginawa namin ang bagay na yon, nang muli kong ibigay ang aking sarili sa kanya, ay walang pagsisising na mayani sa akin. Sa ngayon, masaya ako sa aking pamilya. Isa na akong nanay sa 2 anak namin ni Kevin. Kasalukuyang isang nurse. Si Kevin naman ay nagtatrabaho pa rin sa labas ng bansa. Pinutol ko na ang aking kaugnayan sa kanyang tatay. Gusto kong mag-focus sa pamilyang binubuo namin ni Kevin kahit malayo kami sa isa't isa. Nasayang man ang pagmamahal namin ni Kristan dahil sa kasinungalingan ng kanyang asawa, ngunit sa pagkakataong to, hindi ko nasasayangin pa ang pagmamahal ni Kevin. Kung ano man ang nakalipas sa amin ni Kristan, ay ibinaon ko na yon. Hanggang alaala na lamang yun ng aking kahapon. Alam kong walang dapat sikretong namamagitan sa aming mag-asawa. Ngunit mas naisin ko na lamang na hindi na malaman pa ni Kevin ang naging papel ko dati sa buhay ng kanyang ama. Hanggang dito na lang po ang aking istorya. Naway kapulutan ninyo ito ng aral. Ako po ulit si Aileen at ito ang aking kwento.